Metro ng isang taxi, umabot lang naman ng 1,200 pesos. Ang pasahero nang galing sa NAIA, papunta nga ito ng PTEX. Ang nakakainis pa rito, may ipineflex pa nga ang nasabing taxi driver na ganoon daw talaga ang rate kapag nanggagaling siya sa NAIA papuntang PTEX. At sinabi nga ito ng pasahero na hindi nga tumataas pa sa 500 pesos ang binabayad niya rito sa tuwing sumasakay siya ng taxi. Bakit ganun na nga lang kabilis ang pagtaas ng metro ng taxi ni Manong, ganung napakalapit lang naman ng NAIA sa PTEX? At kung ano ang nakakaintrigang nangyari ito at ang usapan sa pagitan ng pasahero at ng nasabing taxi driver, panoorin natin ang videong ito. Hanggang ganito lang talaga ako. Ito lang yung pinabayad ko talaga. Hindi na lalagpas ng 500. Ba't nakalipad mo, sir? Hindi, ano lang to sir? For ano lang? Ha? For ano lang to sir? Hindi, for ano lang to sir? Bakit sinibigyan mo ko? Hindi, for ano lang to sir? For clarification, for ano lang tayo sir? Hindi. Magkano sir? Ikaw saan lumabas mo? 1, 2 sir? Patingin niya ako sir, i-video ko lang. Ilang, ano yun sir? Ilang sakit? Kaya ba't mo muna kaya, ano, traffic? Kaya ba't mo konti? Bill ko, simula na iya. Kasi, magkano pinabayad mo rito? Hindi, patingin ako sa mga ano, yung kilometers. Hindi ako magbabayad ng 500 pataas din ako eh. Ano ka pinag-usapan niyo mga sir? Kasi hindi ako makausap niyo. Metro. Pero hindi ganyan kataas ang metro kuya, 1, 2. Ganun nakalapit? Sir, tignan mo ah. Sige, tignan ko. Nagatid ako kanina. Buendia to. Ito yung big na one. Ito, sa may saboy lang ito. Ngayon, ito kasi sir. Hindi pa naman wala naman tayo nakakalaw kanina. Oo. Wala sir. Pero 1, 2 sir, hindi naman ganyan yung karapat dapat sir na magpupil lang Oo nga sir, tagalakawin ka. Nakaliwa lang. Sir, airport taxi. Airport taxi. Opo. Naka-ano po kami sa airport taxi. Pero hindi ganyan sir, hindi ganyan kalaki. Hindi ganyan kalaki dapat sir. 1, 2. Ilang kilometers lang yun sir? Ilang kilometers yun sir? Ang Bonifacio hanggang Bacoor, 500. Ay, kasi lang. Last lang kami no? Nakakabalik ako. Ay, ito sir, tawagan niyo sir, tawagan niyo Eh, sir. parang kayo mag-usap, mas kayo mag-usap eh. Oo. Pero lang ako rito sir, driver lang. Oo nga sir, pero ikaw yung driver ko, may akong malibena sir. Nasa sa inyo yan kasi nasa inyo rin yung metro eh. Anong gagawin ng kausap ko sir? Okay, papaliwanag ko lang. Sa metro. Hindi, papaliwanag. Metro, Teka lang sir. Sir, ako muna. Sir. Papaliwanag ko sa'yo para maalam niya na ganito lang yung tinakbo ko. At alam niya na nagreklamo ka. Diba? Normal naman sir eh, diba? Sige sir. Okay, dito sir. Di, sige sir, dito lang sa labas sir. Ano, ano? Hindi, dito lang. Dito lang sir. Fred. Hello, Fred. Hello. Ito, naka-loudspeaker ka. Ito si sir, kausapin ko. Paano kasi ng kwanto na hindi ko, hindi niya. Oo naman sir. Sir, bakit naman ganun kalaki naman sir? Eh, lapit-lapit lang na NAIA to PTEX 1, 2. Hindi naman ganun yung pair na ano sir, na metro. 1, 2 kagad yun. Eh kanina nandyan sa may ano, sa may toll fee, 28, ay ano, 280. Tapos pagpalo dito eh, 1, 2 kagad, ilang kagad yung tinaas nun. Wala naman, simula toll fee, wala nang traffic, dire-diretso na kami. Ba't ganun kabilis tumakas yung naging 1, 2? Sir, Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Okay sir, formal lang to. Para sir, formal din, formal din kasi sir. Kasi, ano kasi, nagulat lang din ako sir eh. Pasensya na rin kayo sir. Okay, Nagulat kasi, lang din kasi ako. ako na, siyempre, ang masasabi ko nga sa'yo, hindi, muna pa lang nag-transport nila, hindi ko ako diba? Oo. Tama, di ba? Tama rin naman sir. May tama ka rin naman. Pero, doon tayo sa parang metro din kasi sir. Ang usapan nito sir kasi, metro. Ngayon, ginagana ko yung metro, nasilip na, yun yung ginamit natin. Ngayon, kumano nga lang natin sir. Pero hindi naman kita para sunilin ng ganyan. Ngayon, sa'yo ba please sir? Baka, Nandito sir. hello? Hello. So, naka-loudspeaker ko, kakakausapin ko doon sir. Hello. Hello, Hello sir, good evening. Ako po yung kausap nyo kanina. Siya ba yun niya? Jay Fox. Sir, bakit naman po ganun kataas ang bill ko? Eh, lapit-lapit po ng ano. hello, hello, hello. Hello. Naririnig mo ko? Hello. Hello, Ton. Naririnig mo ko? Hello. Para klaro lang din sir, para magbalik ko ron, wala nang maraming kasi ko rin. Para walang ano, wala bang ano,
yung nagkataka sa akin na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi kailangan ko rin ng proof. Kasi pagka nakita niyo sa resibo namin sa Dalton, Hello? naka-loudspeaker ako ha. Yes, sir. Yes, sir. Eh, nakausapin na dito. Hello? Dalton, naririnig mo ako? Hello? Parang laro lang po sir, para pagbalik ko ron, wala lang maraming ganyan mo lang. Para wala kang yung nagkataka sa akin na bakit ganito, bakit ganyan. Kasi kailangan ko rin ng proof. Kasi pagka nakita niyo sa resibo namin sa tapos sipas naman isa. Alam nila, kasi ako driver mo. Itong ginagawa nitong lalaking to ay malinaw na scam nga ito. Dahil ipineflex pa nga niya dito sa kanyang pasahero yung kanyang mga naging previous na transaction sa iba niyang mga pasahero na ganun daw talaga, which is iba naman yung destination na pinuntahan ng mga nakaraan niyang pasahero. At ang nakakapagtaka pa rito, mapapansin natin sa video, itong taxi driver ay nakashort lamang. Saan naman kayo nakakita ng taxi driver na naka-short lamang? Diba? Kadalasan sa mga taxi driver kahit pa paano naka-pants. So hindi ganyang naka-short. At isa ba, bakit kailangan niyang tawagan ng ibang tao para lamang kumuha ng kakampi sa pagpapaliwanag dito sa nasabing pasahero? At kine-question nga niya ito kung bakit daw naka-video. So ibig sabihin, may something sa ginagawa nitong nasabing tiwaling taxi driver. So sa ating mga kababayan, mag-ingat tayo sa mga ganitong klaseng taxi driver dahil hindi lamang budol ang kayang gawin ng mga ito. Pwede pa kayong baliktarin pag nagkataon. Samantalang, isang prank naman ang nauwi sa isang seryosong usapin matapos ngang ang isang magkakaibigan ay nag-set up ng isang prank video para nga sa isa nilang kaibigan na nagse-celebrate ng birthday noong araw na iyon. Ang setup, nanguntsaba sila ng isang taxi driver at nung sumakay na nga ang kanilang kaibigan sa loob ng taxi ay doon na nga nagdeklara ng hold up ang nasabing taxi driver at dinala ang kanilang kaibigan na nagse-celebrate ng birthday noong araw na iyon sa isang lugar na ito nga ay isa sa mga kinatakot ng nasabing celebrant. Oh shit! At kung ano ang nangyari dito sa prank video na ito at dapat ba talagang gawin yung mga ganitong klaseng video na pwede magdulot ng takot sa kung sino mang makaka-experience dito. Para nga kayo na ang humusga kung ano nangyari dito sa prank na ito, panuorin natin ang videong ito. Kunwaring hinold up at kinidnap sa loob ng taxi pero birthday prank lang pala. Ang driver ng taxi pinatatawag ng LTO. Nasa frontline ng balita yan si Dave Abuel. Bumaba ng e-trike ang dalawang pasahero sa gilid ng kalsadang ito sa Parañaque City. Pagkatapos, sumakay sila sa isang nakaabang na taxi. Ang kumukuha naman ng video, sakay ng sasakyang bumubuntot sa taxi. Ang hindi alam ng nakasakay sa taxi, meron palang nag-aabang sa kanila. Pagdating sa Pasay City, tumigil sa gilid ng kalsadang taxi. Sa kabiglang, Wag na pa kayo pumalag, mama. pinasok ng dalawang armadong lalaki ang taxi. Dito na nagdeklara ng hold up ang mga lalaki. Kasi magamit nyo. Sumunod na lang po kayo. Wala makasaktan lang. Hindi na nakapalag pa ang dalawang pasahero. Ilang saglit pa, dinala ang isa sa mga pasahero sa loob ng isang bar. Tinakban ng dalawang lalaki ang kanyang mukha. Pero ang nakakilabot na eksena na yan, isa palang birthday prank. Hindi naman maiwasang maiyak ng na-prank na pasahero na siya pala mismong may birthday. Nakarating na sa Land Transportation Office ang viral na prank video. Hindi ito nagustuhan ng ahensya, lalo't may partisipasyon daw ang taxi driver sa naturang content. Dahil dyan, pinatatawag at pinapagpaliwanag na ng LTO ang driver at ang rehistradong may-ari ng taxi. Giit ng LTO, hindi dapat gawing content ang mga sitwasyong may kinalaman sa krimen. Maaari raw itong magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Dapat din isaalang-alang ang kaligtasan at kapakanan ng iba kapag gagawa ng content sa pampublikong lansangan. Sinisikap pa ng News 5 na kunin ang panig ng lahat ng sangkot sa prank. So ito yung tinatawag natin na memorable prank na talagang hindi mo makakalimutan. So imagine yung na-prank, mayroon siyang sakit sa puso or mayroon siyang
iniindang depresyon. So pwede nga ito makaapekto sa isang tao at hindi nga rin maganda yung kanitong klaseng prank para sa mga ibang tao. At eto nga, pinost pa nila sa social media na parang proud na proud sila sa ginawa nilang prank at nakarating nga ito sa LTO. So ngayon ay mahaharap nga sila sa isang possible na kaso dahil nga sa ginawa nilang ito na talaga namang kahit sino ang tanungin natin ay hindi nga maganda itong ginawa nilang prank video. So ingat-ingat tayo dahil hindi lahat ng prank ay nakakatuwa dahil yung ibang prank ay nakakabwisit at pwede pang magdala sa atin sa isang malaking problema. At kung nagustuhan yung video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.